Makikita sa graphics na nagpadala si Pangulong Trump ng maraming hukbong dagat at marino malapit sa Venezuela. Ang rehayong ito ay mabilis na umiinit at hindi masyadong maraming tao ang nagbibigay ng pansin. Meron tayong United States ship Lake Erie na guided missile cruiser, meron tayong United States ship Samson na guided missile destroyer, United States ship Gravely na guided missile destroyer, United States ship Jason Dunham na guided missile destroyer, at United States ship Newport News. Mabilis na sumasalakay na submarino. Bukod dito, marami tayong drone, mas maraming air assets, kagamitan mula Coast Guard, at huwag kalimutan mga 3,000 Marines. Ngayon, ginagamit ni Maduro ang mga paghahandang ito para pukawin ang mga taga-suporta niyang Venezuelan, gaya ng nakita ninyo sa intro. Maraming hindi nakakapansin kung bakit naglalagay ang United States ng malaking lakas militar dito. Simple lang ang dahilan nito. Si Maduro ay isa sa pinakamalalaking drug trafficker sa mundo at ang mga droga ay dumadaloy sa Estados Unidos at Europa. Kaya para mas maintindihan ito, kinausap ko ang isang taong mas maraming alam tungkol sa Venezuela kaysa sa atin. Simple lang tanong ko, gaano katagal na itong ginagawa ng Venezuela? Titigil ba sila? Pakinggan natin ang usapang iyon. Mula nang maupo si Pangulong Trump, sinusubukan niyang idin ang rehimen ni Maduro. Hindi lang ito tungkol sa barkong pandigma, pinalakas din niya ang parusa sa Venezuela. Nag-alok pa siya ng dolyar, 50 milyong pabuya para sa ulo ni Maduro. Paano kaya tumugon si Maduro dito? At gaano kahina ang kanyang rehimen? Kaya ang punto ko, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Maduro at ng rehimeng Venezuelan na labanan ang pressure, di ba? Ang Chavismo ay nasa kapangyarihan na ng 26 na taon. May dahilan yan. Nagtayo sila ng isang totalitarian na estado na kumukontrol sa bawat aspeto, bawat bahagi ng lipunan. Pinag-uusapan natin si Maduro na namuno noong 2000 at 13 kasunod ni Chavez na isa ring diktador. Mahalagang sabihin, siya ay namuno noong 1900, nanalo siya sa isang eleksyon at pagkatapos ay nagtayo siya ng isang rehimen, isang totalitaryong estado. Nang pumanaw siya, si Maduro ang namuno noong 2013, nalampasan niya ang malalaking protesta noong 2000 at 14, 2017, 2019, 2024 at 2025. Nakita rin natin ang mga protesta. Nalampasan niya ang mga parusang pang-ekonomiya at pati na ang mga pag-aaklas ng militar. Lalo na noong Abril 30, 2019. Kaya niyang nakalusot noong nakaraang taon at nakuha ang eleksyon kahit na 30% lang ng populasyon ng Venezuela ang sumusuporta sa kanya. Pero ngayon medyo iba na ang sitwasyon. Mukhang ang ganitong uri ng pressure ay hindi pa naranasan ni Maduro at ng Venezuela noon. Alam mo, pinag-uusapan natin na ayon sa ulat ng Axios, hindi pa natin nakita o hindi pa naging ganito kalapit ang United States sa direktang laban sa Venezuela. Marami na rin itong nasasabi sa mga pangyayari. Pinag-uusapan natin ang 3 destroyer, isang aircraft carrier, at nuclear submarine. At ito ay talagang gumagastos ng pera, mga dolyar, 13 bilyon para ilipat ang mga kagamitang ito upang subukang labanan ang mga kartel. Malakas ba ang rehimen ni Maduro? Oo, kontrolado ito ng mga hukbo. Isa itong ARCO state. Hindi dahil sumasang-ayon ang mga tao sa Venezuela, kaya sila nasa kapangyarihan, kundi dahil nagtayo sila ng totalitaryong estado. Kapag nagsalita ka laban sa rehimen, pwede kang makulong o mapatay dahil kontrolado nila ang social media. Kung mag-tweet ka ng ayaw nila, aatakihin ka nila. Kahit itong pag-uusap natin ngayon, kung nasa Venezuela tayo, pareho tayong malalagay sa panganib. Kung nasa Venezuela ako, baka nakakulong na ako. Pwede nating pag-usapan ito mamaya. May pinsan akong nakulong. Kaya gumawa sila ng isang napakalaki at malakas na gobyerno. Isang totalitaryong estado na hindi pinapayagan ang mga individual na kalayaan, na hindi nagbibigay ng personal na kalayaan, at nabubuhay lang sa pamamagitan ng dahas. Kaya, ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon ni Trump at ng gobyerno ng United States nitong mga nakaraang araw ay mga diplomatikong parusa, ekonomikong parusa, at pampulitikang presyon. Pero kahit ang mga kilos militar ay isang bagong yugto o bagong kabanata sa labang ito,
na napaka-espesyal, na napakahalaga. Pero kailangan nating maintindihan at kailangan nating tanggapin na sa kasamaang palad, ang rehimen ni Maduro ay talagang napakalakas. Mas mahimbing ba ang tulog niya ngayon kaysa noong 1 taon, 2 taon, 5 taon na ang nakalipas? Hindi siya ganoon. Totoo, nag-aalok ang United States gobyerno ng 50 milyon para sa impormasyong magreresulta sa kanyang pagkakaaresto. Siyempre, nagdudulot iyon ng insentibo sa mga tao sa paligid ni Maduro na traidorin siya at hindi siya komportable doon. Pero kailangan din nating maintindihin na hindi magiging madali ang magkaroon ng kalayaan at pagbabago ng rehimen sa Venezuela. Hindi ito magiging madali dahil si Maduro, sa katunayan, ay nagawang harapin ang iba pang mahihirap na sitwasyon noon. Hindi kasing hirap ngayon, pero mahirap pa rin. Pag-uusapan natin ang kwento mo dahil bilang taong namuhay sa demokrasya, nakakagulat ang konting alam ko tungkol sa'yo. Sa tingin ko, gusto ng viewers malaman yon. Pero bago tayo doon, nabanggit mo kung paano dumaan si Maduro sa hirap. Noong 2019 nagkaroon ng tangkang kudeta at muntik na siyang mawala ng kapangyarihan base sa nabasa ko. Sa channel na ito, lagi naming binabantayan ang Russia at China, pati ang pananakop ng Russia. Pwede mo akong itama kung mali ako. Malaki ang naging papel ni Putin sa pagpapanatili kay Maduro noong 2019. Kung alam mo ang tungkol dito, maaari mo bang ibahagi sa mga nanonood? Ngayon, bago tayo pumunta sa sagot, isang mabilis na paalala lang sa lahat na pindutin ang subscribe button sa ibaba. Habang lumalaki ang channel, mas nagiging posible para sa amin na makakuha ng mas maraming eksperto na panauhin tulad nito. Para makuha ninyo ang pinakatamang information. Ngayon, dumiretso na tayo sa sagot. 100%. Kaya ang Rusya ay, alam mo, nakakatawa kasi ang mga kaliwa at kahit ilang tao sa kanan ay tutol na tutol sa pakikialam ng United States. Kahit ano pa ang ibig sabihin nun. Kasi pwedeng iba-iba ang kahulugan depende kung sino ang bumabatikos o sumusuporta sa pahayag na yan. Madalas nilang sabihin, pabayaan ang Venezuela. Laging nakikialam ang United States sa mga bansang ito. Pero hindi nila pinag-uusapan ang pakikialam ng China. Hindi rin nila pinag-uusapan ang pakikialam ng Rusya. Dahil sa likas na katangian ng mga rehimeng iyon, delikado ito hindi lang para sa Timog Amerika at mga bansang tulad ng Venezuela, kundi pati na rin sa United States. Isipin mo kung gaano kadelikado para sa United States na magkaroon ng isang bansa na isang diktadura, isang ARCO state at may intelligence ng Rusya. Mga 3,000 milya lang mula Florida. Parang kapitbahay lang, di ba? Kaya malalim ang pagkakasangkot ng Rusya sa Venezuela, pati na rin ang Iran at China. Kaya ang mga kaaway ng Estados Unidos ay nakikipagtulungan sa rehimen ni Maduro. Paano? Lalo na ang Rusya. Well, ang mga kumpanyang Ruso ay nag-invest sa Venezuela at langis. Nakatanggap ang Venezuela ng kagamitang militar mula sa Rusya. At nakatanggap din ang Venezuela ng intelihensyang Ruso at estratehikong impormasyon sa nakalipas na 2 dekada. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang aktwal na pakikialam ng Rusya sa Venezuela na, syempre, may masamang intensyon. Noong Mayo lang ngayong taon, Mayo 2000, at 25, pumirma ang Rusya at Venezuela ng kontrata ng pakikipag-partner. Kaya mas mahalaga ngayon kaysa dati, lalo na sa sigalot na meron tayo sa silangang Europa, na maintindihan ng United States na ito ang ating sakop ng impluensya. Hindi dapat hayaang makialam ang Rusya sa Venezuela at kontrolin ito. Kontrolin ito gaya ngayon ng United States. At hindi lang Rusya, gaya ng nabanggit ko, pati China rin. Halimbawa, ang China ay may nagpautang sa Venezuela ng mahigit $60 bilyon nitong mga nakaraang taon. At ang perang ibinabalik ng Venezuela sa China, hindi sa pamamagitan ng salapi o aktwal na pera, kundi sa langis. Kaya isipin mo kung gaano kahalaga ang Venezuela sa Rusya. Kaya kung gusto nating maging mas malakas ang United States, kung tunay tayong naniniwala sa mga Western na halaga, kung nauunawaan natin na kahit hindi perpekto ang ating sistema o gobyerno, mas maganda pa rin ito kaysa sa sistema ng Rusya o sa ipinopromote ng China. Mahalaga ring maintindihan na kailangan nating mangibabaw sa lugar at rehiyong ito. At para sa mga nakikinig sa akin ngayon na maaaring akusahan akong isang neocon,
o nagsusulong ng intervention ng United States. Sa tingin ko, nasa interes ng United States, hindi mula sa pananaw ng pagsasakripisyo ng sarili, na makahanap ng solusyon sa Venezuela. Kung gusto mo ng mas ligtas na Estados Unidos ng Amerika, kung gusto mo ng mas ligtas na kanlurang hemispero, syempre, kailangan mong subukang in-neutralize ang isang rehimen na anarkista at nakikipagtulungan sa iyong pinakamalalaking kaaway. Tama rin naman, ngayon di ko na sigurado kung alam ko na. May mga ulat kami na maaring nagbibigay ang Russia sa Venezuela ng kanilang bagong missile, yung Orushing missile, pero mukhang hindi yata totoo yon. Nagtataka lang ako kung may dagdag kang info kung mas lumaki ba ang suporta ng Russia sa Venezuela simula nang maging presidente si Trump? O, chismis pa lang ito at di pa kumpirmado, pero di na ako magugulat kung totoo. Alam mo, ang Russia, hindi lang ngayon sa ilalim ni Putin. Pati noong panahon ng Soviet Union, alam natin ang ugnayan nila sa Cuba. Talagang delikado sila, pero matatalino rin sila. Sa katunayan, kaya nga sila delikado. Naiintindihan nila na sa pagkakaroon ng mga kaalyado sa bahaging ito ng mundo, sa rehiyong ito, paraan ito ng pagpapakita ng lakas at puwersa laban sa Estados Unidos. At sa tingin ko, isang pagkakamali na nagawa natin o ng Estados Unidos ng parehong partido minsan ay ang maliitin ang epekto na maaaring idulot nito. Hindi lang ito tungkol sa droga, bagamat malaking bahagi iyon. Hindi lang ito tungkol sa mga kriminal na organisasyon tulad ni Trinaragua, na ngayon ay nasa United States at nakapatay ng mga Amerikano. Pinag-uusapan pa natin ang intelihensya. Isipin mong sa hinaharap, kung may labanan, ito ay maaring 3,000 milya o 70 milya lang ang layo sa iyo. Kapag pinag-uusapan natin ang Cuba, isang bansa na kaalyado ng pinakamalalaking kaaway mo, alam mo, kaya wala talaga akong impormasyon para makumpirma yan. Pero ang masasabi ko sa iyo, sigurado ako, nagpadala na ang Russia ng kagamitang militar sa Venezuela. Nagpadala rin sila ng pera. Kasali ang mga kumpanyang Ruso sa langis ng Venezuela. Tumutulong din sila sa intelligence. Kaya kapag pinag-uusapan ang Venezuela at ang laban para sa kalayaan, pinag-uusapan din ang interes ng United States para mailayo ang pinakamalalaking kaaway mo sa iyong rehiyon. At madalas nakakalimutan ng iba na sa Puerto Rico, teritoryo ng United States, dumaan ang mga barkong pandigma papuntang Venezuela. Katulad mo, pumunta sila sa baybayin, galing sila ng Puerto Rico. May base tayo ron at iyon ang teritoryong tinakot ni Maduro kamakailan kung saan sinabi niyang gusto niyang sakupin ang Puerto Rico. Oo, tama. Sabi niya gusto niya pero ang labo, di ba? Dahil ang dami niyang sinasabi at ang dami ring nangyayari sa buong mundo, kaya nakalimutan na natin yon. Pero pagkatapos ng eleksyon noong 2024 noong Hulyo, siguro mga Agosto o Setyembre na iyon, sinabi niya na gusto niya. Hindi naman niya direktang sinabi na sasakupin. Siyempre, sinabi niyang nais niyang palayain ang Puerto Rico mula sa United States. Kaya sa tingin ko noon, malamang na minamaliit ng administrasyon ni Biden ang mga pahayag na iyon. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi natin dapat maliitin ang rehimen ng Venezuela. Napatunayan na ito. Kasi kapag iniisip ng mga tao ang Venezuela, akala nila nagugutom at mahirap ang mga tao. Kaya mahirap din siguro ang gobyerno. Hindi naman sila banta sa atin. Oo, may nagugutom na Venezuelan sa kalsada. Pero kontrolado ng gobyerno ang pinakamalalaking reserba ng langis. Isa rin silang Arco State na noong nakaraang taon ay kumita ng 8 bilyon mula sa cocaine at drug trafficking. Kaya napatunayan na, napag-aralan at naimbestigahan na sinuportahan ng rehimen ng Venezuela ang mga partidong politikal sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kaliwa, sobrang radikal. Mga left-wing na partidong politikal sa buong mundo. Tulad ng sa Espanya, Colombia o Mexico. Talagang naniniwala ako at iniimbestigahan din ito ng State Department na kinumpirma rin nila. Nagpadala si Maduro ng mga kriminal sa Estados Unidos. Kaya si Maduro ay hindi yung tipong pumapatay ako ng mga Venezuelan at alam mo yon, uhaw ako sa kapangyarihan. Hayaan mo na lang ako. Hindi, sa totoo lang. Malaki ang intensyon ng rehimen ng Venezuela na pakialaman ang ibang mga bansa, pati na rin ang kanilang mga sistemang pampolitika at sinusubukan nilang maging mapanlinlang, subukang baguhin o kahit papaano ay
magdulot ng pinsala sa mga lugar na iyon, sa mga bansang iyon. Oo, sigurado. Pinag-uusapan natin ang trato ng rehimen ni Maduro sa mga mamamayan. Ipinanganak ka sa bansa, tama? Dati kang medical student sa bansa na gustong maging doktor tapos humarap ka sa kakaibang desisyon. Ayaw nilang ipatanggap sa iyo ang Hippocratic Oath na tinatanggap ng mga doktor sa buong mundo. Gusto nilang ipanumpa mo ang katapatan sa partido o isang bagay na ganoon. Maari mo bang ibahagi ang kwentong iyon? Oo, sa Venezuela ako ipinanganak at lumaki. Kaya ito ang punto ko. Lumipat ako sa United States at natutunan ko rin ang Ingles. Pero unang beses akong pumunta sa United States ay bakasyon lang. Bakasyon lang talaga. Nung ako'y 6 na taong gulang. Lumalala na ang sitwasyon sa Venezuela. Pero hindi pa kasing lala ng ngayon. At ang mga magulang ko, sa pamamagitan ng matinding at tapat na pagtatrabaho, alam mo yon, nagawa nilang isama kaming magkapatid sa isang bakasyon. Pangarap yan ng bawat bata. Nakapunta kami sa Orlando at Disney. Sobrang saya. Binanggit ko ang biyahe dahil iyon ang una kong punta sa United States. Binago nito ang buhay ko. Bata pa ako noon. Wala akong alam sa politika at ekonomiya. Alam ko lang na may nasasaksiyan akong kakaiba. Alam ko na ang bansang ito ay mayroong isang bagay. Alam mo na, kalayaan. Siguro hindi ko pa talaga alam ang tamang salita. Pero may ginagawa ang mga tao na kakaiba at epektibo. Kaya na-obsess ako. Bakit matagumpay ang Estados Unidos? Bakit hindi matagumpay ang Venezuela? Gusto kong maging kasing tagumpay ng bansa ko ang Estados Unidos. Gusto kong subukan na may gawin. Kaya noong ako'y teenager, nagsimula akong, alam mo na, magbasa pa ng mas marami. Pinansin ko lahat ng nakita ko. Binasa ko sina John Locke, Milton Friedman, Ayn Rand at Mises. Sinuri ko, alam mo, ang mga konserbatibo at libertaryanong ideya tungkol sa kalayaan. Binasa ko ang mga pagsusuri at pag-aaral tungkol sa Deklarasyon ng Kalayaan at Saligang Batas ng Estados Unidos. Nasa Venezuela pa ako noon, tama? Kaya nagdesisyon akong maging aktibo sa politika at ginawa ko ang maraming bagay na maisip mo. Nanguna ako sa mga protesta sa politika. Nagbigay ako ng mga talumpati sa iba't ibang kolehiyo at unibersidad. Isang talumpati ko ay tinawag na pagtatanggol sa kapitalismo, kung saan tinalakay ko kung bakit epektibo ang mga ideya ng malayang pamilihan at kung paano nito pinapabuti o pinapalawak ang kalayaan ng bawat isa. Pero may kapalit iyon. Kaya sa mga sandaling iyon, kasabay nito, kahit na ibang-iba ito sa politika, nasa med school ako noon, gusto kong maging doktor at nagkaroon ako ng ilang debate sa mga professor bago ako sumugal. Pinag-uusapan natin ang pampublikong edukasyon. Kung gusto mong maging doktor sa Venezuela, kailangan mong mag-aral. Kailangan mong pumasok sa pampublikong paaralan. Dahil walang pribadong universidad sa med school, kaya noon ay nakipagdebate ako sa mga professor. Nagkaroon ako ng ilang issue, ilang problema. Siyempre, hindi nila ako gusto dahil sa mga ideya ko at dahil ako yung taong laging handang magsalita. Pero isang araw, may direktor ng medical na paaralan sa kolehiyo ko. Nagbigay siya ng talumpati. Sa madaling salita, pinag-uusapan niya ang politika. Sinusuportahan ang gobyerno at ipinagtatanggol ang mga ideyang sosyalista. At sa parehong oras, sinabi niya na kapag nagtapos kami, gusto niyang baguhin ang panunumpa na kailangang gawin ng mga doktor. At sinabi niya na talagang gagawin niya iyon. Kasi kausap niya ang mga estudyante. Tayo, kayo. Kailangan ninyong gumawa ng isang sosyalistang panunumpa imbes na Hippocratic Oath. At syempre, tinaas ko ang kamay ko. Nakipagdebate ako sa kanya. Sinabi ko na napakasama at kakilakilabot na ideya iyon. Ang totoo, kaya mukhang masama at pangit ang silid-aralan ay dahil sa pampublikong sistema ng edukasyon sa Venezuela. Hindi ka makapagsalita ng malaya. Sa ngayon, ang mga doktor ay nakukulong lang dahil sa pag-uulat ng antas ng krisis na kanilang nararanasan. Kapag may batang namamatay sa gutom, kaya nakipagdebate na ako sa kanya tungkol sa politika. At agad siyang tumigil. At sinabi niya, ikaw ay pinatalsik sa kolehiyo. Kaya dinala niya ako sa kanyang opisina. Kung saan sinabi niya, ito ay isang sosyalista sa Chavista University. Kung ayaw mo dito, pumunta ka sa Harvard. Siyempre, sobrang sarkastiko siya sa akin. At talagang pinadala niya ang National Guard para habulin ako. Sabi niya, tatawagan ko ang National Guard ngayon din.
kung di ka umalis. Kaya umalis ako sa opisina niya. Makalipas ang ilang araw, naging viral ang kaso ko sa mga estudyante. At si Maria Corina Machado, hindi ko alam kung kilala mo siya o ng mga nanonood. Pero siya ang leader ng oposisyon sa Venezuela. Dati akong nagtatrabaho kasama siya sa Venezuela. Kaya nag-post siya ng larawan tungkol sa kaso ko. Nagsalita siya tungkol sa kaso ko. Kaya ang kaso ko ay naging talagang viral. At nagsalita ang gobyerno tungkol dito. Pinag-usapan din nila ito sa Kongreso. At sinabing oo. Pinalayas namin si Franklin Camargo. Pero ang dahilan kung bakit namin ginawa iyon ay dahil isa siyang terorista. Ginawa namin iyon kasi gusto niyang sunugin ang mga silid-aralan. Gusto niyang atakihin ang mga propesor at estudyante namin. Dahil lang sa tinalakay ko ang ideya ng, alam mo na, paggawa ng isang sosyalistang panunumpa. Alam mo naman, may mga mahirap na panahon. Nakakuha ako ng payo mula sa napakahalagang mga tao na umalis agad ng bansa dahil maari akong ma-detain. Sa katunayan, ang pinsan ko ay nakulong na ng 3 taon dahil sa mga kadahilan ng politikal. Kaya pumunta ako sa Estados Unidos ng Amerika. Kaya naging baliw ang kwento ko. Pero hindi pa iyon ang pinakamasama sa Venezuela. Sa totoo lang, ang kwento ko ay nagkaroon ng masayang pagtatapos. Ang mga Venezuelan ngayon ay humaharap sa isang totoong napakadelikadong halimaw. Isang gobyerno na hinahabol ka kapag gumawa ka ng t-shirt at sinubukan mo itong ibenta. Lalo na kung may mensaheng politikal laban sa gobyerno. Isang gobyerno na hinahabol ka kapag nag-tweet ka ng meme na nagbibiro tungkol kay Maduro. Ang kinakaharap natin ay tunay na totalitaryang gobyerno. At kapag pinag-uusapan ko ang kahalagahan na dapat gampanan ng Estados Unidos para subukang pigilan ang rehimeng ito, hindi ko lang ito sinasabi dahil gusto kong makita ang bansang kinalakhan ko na malaya. Kita mo naman, malalim talaga ang pagmamahal ko sa Amerika at nakaangkop na ako sa kultura at sistema. At sa totoo lang, ang katapatan ko ngayon ay nasa Estados Unidos na nagbukas ng pintuan para sa akin at nagbigay sa akin ng kalayaan. Tama ba? At kaya naman sinusuportahan ko talaga ang matinding presyon laban sa rehimen ni Maduro. Naiintindihan ko na mas magiging maayos ang Estados Unidos. Talagang mas gaganda ang buhay ng mga Amerikano kung magkakaroon ng pagbabago ng rehimen sa Venezuela, kung magkakaroon ng kalayaan sa Venezuela. Totoong naniniwala ako dyan. Masaya kami na makita kang ligtas at nagsasalita laban sa rehimen ng Venezuela. And ang tanong niya gusto mo pag-usapan ang election ng alkalde sa New York, hindi ko alam kung tama ang pagkakasabi ko. And nakikita mo sa isa sa mga kandidato ang Demokratiko si Soren Mandani and iniisip mong ang ilan sa mga posisyon niya tulad ng supermarket na gusto niyang pamahalaan ng gobyerno ay hindi tama. Pwede mo bang sabihin ang observation mo at babala para sa mga nanonood? Oh, Zora Mandani. Nanalo siya sa primarya sa lungsod ng New York. Kaya malaki ang posibilidad na siya ang maging susunod na alkalde. Ngayon, hayaan ninyong magsimula ako rito. Malamang hindi niya tuluyang sisirain ang New York. Dahil pinag-uusapan natin ang isang napaka-iconic na lungsod, hindi niya masisira ang bansa bilang mayor dahil limitado lang ang kanyang kapangyarihan. Ang tunay na panganib sa kanya ay hindi lang ang pagdadala ng problema at pagpapababa ng kalidad ng buhay ng mga taga-New York. Pero bumuo siya ng kilusang pampolitika na ginawang normal ang pinakamapanganib kontra Amerikano at immoral na ideya na maiisip mo. Kaya ang pinag-uusapan niya, nagsalita pa nga siya pabor sa pagsamsam ng mga paraan ng produksyon at pagnasyonalisa ng mga ito. Pinag-usapan din ito ni Chavez sa Venezuela at ginawa niya ito. Delikado ito, totalitarian, labag sa karapatan sa ari-arian at hindi rin epektibo. Hindi nito dala ang kasaganaan. Pinag-uusapan niya ang rent control freeze at gusto niyang kontrolin ang presyo. Hindi rin gumagana yon. Para bumaba ang presyo, kailangan dagdagan ang pagpapatayo. Kailangan mong gumawa ng mga insentibo para sa mga pribadong kumpanya, mga pribadong korporasyon na magpatayo pa ng mas marami. Kaya meron kang nakakatulong ito sa supply at demand, kaya nagkakaroon ang tao ng kakayahang bumili ng bahay. Kailangan mong subukang kontrolin ang inflasyon sa pamamagitan ng mas maraming paggastos, sa pamamagitan ng mas maraming produksyon, sa pamamagitan ng mas kaunting paggastos, at sa pamamagitan ng mas maraming produksyon. Kaya iyon ang mga polisiyang kailangan mong gawin. Pero ipinapangako niya ang pag-freeze ng presyo ng renta, nasisira sa industriya ng konstruksyon. At nangyari rin yan sa Venezuela. Gusto niyang magpatayo ng pampublikong pabahay, pero ayaw mong gobyerno ang gumawa
dahil hindi raw nila responsibilidad iyon. Tungkulin ng gobyerno na gawing madali para sa pribadong sektor ang pagtatayo ng pabahay. Kapag ang gobyerno ang nagtatayo ng mga bahay, hindi magiging maganda ang kalidad. Malaki ang gastos nila. Tapos bahay lang ang kapalit kung susuporta ka sa gobyerno. Gaya ng sa Venezuela. Kaya nga, hindi talaga kayang patakbuhin ng gobyerno ang Department of Motor Vehicles ng maayos. Bakit mo gusto na gobyerno ang magpatakbo ng grocery store? Delikado rin ang ideyang yan. Kaya palagi naming sinasabi, at sa tingin ko, kahit kaliwa o kanan, hindi kami nagtitiwala sa mga politiko. Hindi kami nagtitiwala sa gobyerno. Corrupt sila, hindi para sa tao. Sige, bakit mo gustong bigyan ng kapangyarihan ang mga politiko na pakainin ka? Bakit mo gustong bigyan ng kapangyarihan ang mga politiko na magbigay ng pabahay? Para matugunan ang iyong mga pangunahing pangangailangan. Kung talagang gusto mong matugunan ang iyong mga pangunahing pangangailangan, gusto mo ng gobyerno na maliit lang hanggat maaari. Dahil dito, nagkakaroon ka ng kalayaang magtrabaho para sa sarili mong mga bagay. Kaya si Mandani ba ay isang sosyalista? Oo, siya nga. Nagsusulong siya ng mga patakarang sosyalista. Ipinapanukala ba niya ang parehong mga bagay na ipinatupad sa Venezuela? Oo, siya nga. Dahil totalitarian at napakamoral ang gobyerno ng Venezuela. Ngunit hindi lang kakulangan ng kalayaan sa pagpapahayag ang dahilan ng pagkagutom hanggang kamatayan ng mga tao. Mahalaga sa akin ang kalayaan sa pagpapahayag. Hindi ito dapat mawala sa malayang lipunan. Anuman ang lagay ng ekonomiya, mahalaga ang kalayaan sa pagpapahayag. Hindi kakulangan ng kalayaan sa pagpapahayag ang dahilan ng pagkagutom ng mga bata. Ito ay dahil sa kakulangan ng mga oportunidad, dahil sa implasyon, dahil sa kakulangan ng pagkain, dahil sa kakapusan. At iyon ay nilikha ng mga patakarang sosyalista. Sinasabi ko ito. At binibigyang diin ang pagkakaiba. Dahil madalas iniisip ng iba na lahat ng bumabagsak ay dahil lang sa kakulangan ng kalayaan sa pagpapahayag. Hindi, marahil ang pinakamahalaga ang kalayaan sa pagpapahayag. Pero ang mga patakarang sosyalista ay talagang ipinatupad sa Venezuela. At isa pa, sinabi rin ni Mandani na dapat buwisan ang mayayaman at hindi dapat umiral ang mga bilyonaryo. Maganda pakinggan para sa iba, pero baka bata ka pa at hindi pa kaya bumili ng bahay ngayon. May mga utang ka sa eskwela at pakiramdam mo ay negatibo ka tungkol sa hinaharap. At may mga dahilan ka naman para maramdaman yon. Pero ang dahilan kung bakit hindi umaayos ang mga bagay ay hindi dahil kulang tayo sa malayang pamilyan. Pasensya, hindi ito dahil sobra ang pamilihan o maliit ang gobyerno. Sa pagdaan ng panahon, nagtayo ang Estados Unidos, lalo na ang New York, ng malaking estado ng kapakanan na nagpapahirap pati ang tax code na sagabal sa mga pamumuhunang lumilikha ng halaga. At may napakareguladong sistema kung saan ang gobyerno ay sobrang laki na nagpapahirap para sa lahat. Kaya sinasabi niya na hindi dapat umiral ang mga bilyonaryo, maganda pakinggan yon para sa ilang tao. Pero kung kukunin mo ngayon lahat ng yaman mula sa mga bilyonaryo, magagamit mo lang yon. Muli lang yun para tustusan ang federal na budget ng United States ng mas mababa pa sa isang taon. Parang maganda pakinggan na hindi dapat may mga bilyonaryo. Parang iisipin mong gaganda ang buhay mo. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga gaganda ang buhay mo. Oo. Si Mandani ay isang sosyalista. Ipinopromote niya ang parehong mga polisiya na ipinopromote ni Chavez. Maaaring hindi siya anarko, maaaring hindi siya lumikha ng isang sobrang totalitarian na estado. Gayunpaman, ang mga pulisya niya ay tiyak na sisira sa ekonomiya ng New York City. Hindi niya ito magagawa dahil limitado ang kapangyarihan niya. Pero ang katotohanan na lumilikha siya ng isang kilusang pampolitika na nagsasabing ayos lang na hindi dapat umiral ang mga bilyonaryo. Kailangan nating isabansa ang mga paraan ng produksyon. Kailangan nating habulin ang mga negosyo. Kailangan nating ipako ang presyo ng renta. Ang katotohanan iyan ay napakadelikado at kailangan nating labanan ito. Dahil hindi lang ito sa Venezuela, kundi nangyari rin sa silangang Alemanya, Hilagang Korea, China, Mao at Cuba. Ang kontrata ay nandyan. Mas mayaman ng 10 beses ang malayang pamilihan kaysa sosyalistang ekonomiya ayon sa gross domestic product per capita. Ang Venezuela mula sa pagiging ika-4 na pinakamalaking ekonomiya noong 1900 at 50-s ay ngayon ay may pinakamalaking krisis ng mga refugee sa kanlurang hemispero. Kaya dapat nating yakapin ang kalayaan. Dapat nating yakapin ang mga Amerikanong halaga
kapitalismo, at malayang pamilihan at negosyo. Kailangan nating labanan ang mga kolektibistang sosyalistang ideya na gustong sirain ang Amerika at ang ating mga kalayaan. Ang sosyalismo ay laban sa individual na kalayaan. Dahil ito ay isang doktrina. Ito ay isang pampulitikang filosofiya na inuuna ang pagkakapantay-pantay kaysa sa kalayaan. At alam mo, ikaw at ako, Sam, magkaiba tayo. Alam mo, magkaiba tayo ng pinagmulan. Magkaiba tayo ng mga pangarap. Malamang na hindi tayo magkasundo sa ilang bagay at ayos lang yon. At gagawa tayo ng magkakaibang desisyon. Kung magkaiba at malaya tayo, tiyak na iba rin ang kalalabasan. At ayos lang yon. Hindi masama ang pagkakaiba ng resulta, kundi ang kahirapan. Para labanan ito, kailangan mo ng kalayaan. Kailangan mo ng kapitalismo para sa Sigurado. At maraming tao na hindi pabor sa Texas, lalo na para kay Porto, lalo na yung mga galing sa Texas. Tingnan mo si Austin kung saan nung nakaraang taon, bumaba ng 20% ang presyo ng renta. Dahil pinahihintulutan ng gobyerno ang mas maraming gusali at kondo, tumataas ang supply kaya bumababa ang presyo. Kahit sa Houston, nangyayari rin, hindi nga lang kasing laki ng sa Austin. Oo, supply at demand. Supply at demand. Napaka-basic nito. Sa totoo lang, mas basic at mas madali pa ito kaysa sa iniisip ng mga tao. Siguradong sigurado at lubos akong nagpapasalamat sa iyong kabaitan. Maraming salamat sa pagbabahagi ng lahat ng impormasyong mayroon ka. Ilalagay ko ang link ng Twitter mo sa ibaba. May gusto ka pa bang idagdag na link para madaling makita ka ng viewers? Ang aking Instagram account. Napaka-aktibo ko rin doon. At siya nga pala, salamat Sam. Ikinagagalak ko. At sana ay magkaroon ka ng magandang araw. Ikaw rin, salamat. Yung may nag-alala ka sa epekto ng artificial intelligence sa trabaho, industriya, education, at ekonomiya, hindi ka nag-iisa. Ayon sa ulat ng Rutgers University, 7 sa bawat 10 manggagawa sa United States ang nagsasabing sila ay labis o medyo nag-aalala tungkol sa paggamit ng artificial intelligence ng mga employer. 3 sa bawat 10 ay nag-aalala na tuluyang mawala ang kanilang trabaho. Maging ang mga eksperto ay sumasang-ayon sa ganitong pakiramdam. Maraming pag-aaral ang nagpakita na pagsapit ng 2,000 at 30% ng lahat ng trabaho ay ma-automate ng artificial intelligence at 44% ng mga manggagawa ay mapapalitan. Kaya naman kailangan mong mag-ingat kung ayaw mong maging biktima. Ito mismo ang dahilan kung bakit kamakailan lang ay gumawa ako ng isang YouTube video na nagpapaliwanag ng detalyado kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari. Kung paano naghahanda ang mga tao, hindi lang para mabuhay kundi makinabang sa artificial intelligence revolution. Hindi ito tungkol sa pagiging coder o paggawa ng ChatGPT. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung saan talaga ang tunay na kalamangan habang umuunlad ang artificial intelligence at kung paano ginagamit ito ng mga ordinaryong tao para makabuo ng mas ligtas na landas sa kanilang karera ngayon. Kung nagdadalawang isip ka tungkol sa hinaharap o gusto mo lang malaman ang mga option mo, panoorin ang video sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or card sa screen.